For 6 months, bedridden po siya. Yung karamdaman niya ay hindi purely natural. Masakit yung likod niya. 6 months nag-oxygen. Yung 2 tangke ng oxygen, isang araw lang po yun. Mga 1,000 kapin each. So almost at beyond 2,000 every day for 6 months. Grabe, no? At yung dala nila, isang tangke lang, no? So, pag rating nila dito, na problema na naman sila. Ano? Saan tayo bibili ng tangke? Meron bang maka-refill ba tayo ng tangke? So, yun ang problema nila. Pero sabi ng anak niya, Papa, bahala na ako mamatay. Basta makapunta lang ako doon, sa Bohol. No? Lagi pala siyang nanonood sa programa natin. Hindi siya makatayo. Last Sunday pa po ito, 2 Sundays ago. At naantig ang Diyos sa kanyang pananampalataya. No? Bakit anong nangyari? Hindi siya makatayo. Masakit na masakit. Kahit hipuin mo lang yung likod niya, sisigaw na siya sa sakit. No. And then, mga 5:30 na ako natapos, almost 6 na. No, nag-exercise ako dito sa exorcism room. No, ngayon may maraming sisigaw dito, no. Sana hindi niyo naman dagdagan, no. Dahil madami talaga ang mga hinaharas ng demonyo. Totoo. So, papasok ako dito dahil hindi ko gusto na makita ninyo. At kung may mag-react man sa supplementary prayer, ngayong 2:00 hanggang matapos tayo, huwag niyong videohan ha kung magsimulan na tayo sa supplementary prayer. Dahil hindi natin ipahiya. Kung ikaw naman ang nandun sa sitwasyon, sa isang tao. Di ba? Hinaharas ng demonyo, picturean ka, videohan ka, niya i-live pa. Makasuhan tayo niyan. Di ba? So, papasok ako dito, exclusive po. Marinig nyo lang yung mga sigaw. Kung meron mang sisigaw. No? Dahil, napasalamat tayo, may bisita tayong pari from Diocese of Butuan. Father Dines. Nasaan si Father Dines? Nandun sa deliverance room. Nandun si Father Dines Trillo. Frisco pala. Not Trillo. Dines Trillo. Dines Frisco from Diocese. Siya po ay isang exorcist. No? And then, dito din siya nag-train. No? Nung pagrating niya dito, Father, busy ako. And then, siguro, 1 araw, 2 araw lang ako dito. Pero nag-enjoy siya eh. Meron nang sumigaw. No? Di pa Saan to? Si Maymay. Oh. Basta, sisigaw yan. Oh. So, huwag kayong matakot. Huwag kayong tumakbo. Huwag kayong tumakbo. Hahabulin niya kayo. Yung mga demonyo ay puno ng takot. Di ba? So, activate your faith, not your fear. Gusto ko, sa pag-uwi natin, paglabas natin sa office dito, we are full of faith. Not full of worry, full of fear. Increase natin yung pananampalataya natin. Amen? At pasensya na kayo sa lugar natin dahil masikip. Ang totoo, malaki na itong lugar na ito. Pero dumami lang tayo na na-empower. Amen? Tingnan nyo naman yung lugar natin ay dilapidated na. Nag-rent lang tayo dito para maka-accommodate tayo sa maraming tao. Hindi po ito property ng diocese. Pero sa awa ng Diyos, ang Diyos ay great provider. Nagbigay ang Diyos sa atin ng 1 hektarya po. No? It is donated to the Diocese of Tagbilaran, not to my name. Delikado kung sa aking pangalan. Wala naman akong asawa. No? Sana meron. So, 1 hektarya po yon. It is donated by the Diocese of Tagbilaran. So, yung nag-donate, pangalan sana
pangalan ko sana ang ilagay, pero sabi ko, hindi yan para sa akin. Should be given to the Diocese of Tagbilaran. So ngayon, nag-construct na tayo. May 35 na mga haligi o foundation. Then nagtayo tayo ng malaking chapel para makakabuli tayo ng 1,000 or 2,000. Oh. And then, mga deliverance room para yung mga exorcist na kasamaan ko, mag-duty na sila Thursday to Sunday. Parang gagaan naman yung trabaho ko. Nung yung mga nakalipas na mga taon, mga 2 years, almost, beyond 2 years, ako lang meron pa akong misa sa simbahan, may parokya ako eh. So sa umaga, magmisa ako. At ako pang magpakumpisal nung una. No? Ako mag-anointing of the sick sa lahat na pupunta. Ako din mag-deliverance bawat isa nung una. No? Nag-CR ako at nakatulog ako sa CR ko. No? So, bakit ba malamig? No? Bakit ba malamig? No? So, alas 10 na ako makauwi sa gabi. No? Pero ngayon, marami na mga pare tutulong sa akin. No? So, ang ibibigay namin sa inyo, ang sacrament talaga. Ang pinopromote ko ngayon ay hindi sarili ko. Ang sakramento. Yung sacraments are greater than me because it is instituted by Jesus Christ. Kaya nga, pupunta ako sa iba't ibang lugar, dadaming mga tao lalapit sa akin, Father, i-heal mo ako. No? Go to the sacrament. Di ba? Hindi ako nararapat sa Kanya. It is instituted by Jesus. Go to your priest. Kaya nga, yung toko, walang healing. Kalamitan ng mga toko sa buong Pilipinas, walang healing magaganap. Because real healing, when we embrace Jesus wholeheartedly, buong buo po. So ngayon, may nagpa-kumpisal, mga kasama nating pare, hindi ko alam kung meron pa bang pupunta na pari ngayon dahil minsan ay 6 sila, 5. Ako po ay nasiyahan dahil tutulong sila sa atin. No? Ako po ay mag-exercise lang sa mga na-possess, yung mga kinulam, yung mga binarang. Ang mag-identify nito yung mga case officers natin. Okay? Kung nakakumpisal na kayo, higit pa na lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo ni Kristo. Amen? Sa lahat ng pari na nilapitan ninyo, through confession, anointing of the sick, reception of the Holy Eucharist, yan po ang pinakamabisa na source of healing ang Eucharist po. Kung may karamdaman kayo, ang payo ko sa inyo, araw-araw kayong magsamba. It is the source of healing. Yung medisina ninyo, yung maintenance ninyo is instrument of healing. Hindi po yun masama. Ano yon? Instrument of healing. Pero minsan ay nakadepende lang tayo doon. Parang yung lahat ng paniniwala natin, yan lang ang source of healing. Ang source of healing is God. Instrument lang po yung mga maintenance ninyo. Araw-araw ka nag-take ng maintenance, hindi mo na-receive yung source. Confession. Patawarin nyo yung mga taong mga marites sa buhay ninyo. Patawarin mo sila. Araw-araw. Gagaling ka. Uy. Kalimitan yung karamdaman natin, ang ating ina-associate na rason or cause is physical reason. Pero complex ang tao eh. Psychological, emotional. Kung psychological ka, kung marami kang mga hindi magandang nasa isipan mo, sa loob ng isipan natin, so magkasakit tayo. Full of biases, full of prejudices, full of negative thoughts. Paano yan sisigla yung physical mo? Psychological nga ay negative ka na. So negative din. It follows. Negative din yung physical mo. Emotional, negative. Lagi ka lang
nagkolekta ng mga puot sa puso mo. Facebook din. Lagay mong inaaway yung mga tao sa Facebook. Pati yung katabi mo, parang hindi ka makapakali kung wala kang kaaway. No? Just clean up our heart, our mind. Yan po ay malaking tulong sa physical condition natin. No? Sometimes we are dependent lang sa gamot. Physical lang yun eh. Paano yung isipan mo? Paano yung emotion mo? So patawarin natin ang mga taong nakasakit sa atin. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Look at Jesus. Look at Him. Contemplate His words. His words are life. The source of our life. Di ba? Pero gusto natin yung salita natin, yung prinsipyo natin, yung filosofiya natin, yung ideolohiya natin ang masunod. So therefore, magulo ang buhay mo. Magulo yung isipan mo. Magulo yung damdamin mo. Therefore, ang physical na kalagayan mo, weak din. Weak yung isipan mo. Weak yung damdamin mo. Weak din yung physical dimension natin. So kung mabago natin yung isipan natin, ma-purify natin yung isipan natin, pati ang damdamin natin, what a wonderful physical condition we have. Yung mga may sakit sa puso, yung ating family tree, maraming mga conflict. Maraming mga hidwaan ang nangyari. Amen? So, nandyan ka pa sa tiyan ng nanay mo, yung nanay mo ay maraming puot. Nagagalit sa papa mo. Nagagalit sa mga kuya mo. So, yung bata ay na-nurture yung galit. No? So, ma-amaze ka sa bata. Bakit ganito yung batang ito? Dahil sa pagbuntis mo yan. Di ba? So, ang daming mga complex pala tayo eh. So, ngayon, tuturuan tayo to accept ourselves. All of us are wounded. And when we are healed, we become wounded healers. Amen? At malaking tulong po yung sacramentals and sacraments. Malaking tulong po yun. Every time, sasama yung isipan natin, do the sign of the cross. Use the holy oil, consecrate yourself. No? And then yung pamilya from Diocese of Butuan na almost 2 weeks na sila. Pangalawang linggo nila ngayon. Pumunta ako sa baba. Nandun yung si Nicole Princess, nandun, hindi siya makapaglakad. Masakit na masakit ang likod niya. Tinuruan ko yung tatay sa paggamit ng prayer ng deliverance. Bago yon, sabi ko sa pasyente, Day, kailangan numero 8 yung lakas ng oxygen. Numero 5, number 5, hindi kaya. So, number 8 talaga. So, 2 tangke every day. No? So, for 6 months, grabe yung nila, gastos. Lubog na sila sa utang. So, ang nangyari mga kapatid, pinakumpisal ko si Princess Nicole. So, lahat ng mga puot mo, isali mo sa confession. Lahat ng mga kasalanan mo na malaki na mahiya ka sa pag-confess, i-confess mo lahat. So, umiyak yung bata, dalagita, 20 years old. So, after absolution, binigyan ko siya ng penitensya. After penance, nag-anointing of the sick ako sa kanya. And then, nagsimula kaming mag-deliverance. Ang nag-deliverance ay hindi po ako. Yung tatay niya ang tinuturuan ko na mag-deliverance. No? Yung tatay niya nag-deliverance, so yung stula ko ay sinusuot ko at nilagay ko sa kanyang abaga. Giwakli na niya. And then, sumuka na siya ng sticky saliva. And then,
kinaumagahan daw, sumuka din siya ng green. No? Hindi naman siya kumakain ng vegetable. Hindi siya kumakain ng green na prutas. Pero sumuka siya ng green. Alam nyo, yung sa likod niya na masakit kung hipuin, nilagyan ko ng holy and exercise oil, yung i-bless natin ngayon. No? After ng deliverance ng tatay, hinipo ko yung likod niya, wala nang sakit. Sinuntok ko yung likod niya, Father, wala nang sakit. Kinuha niya yung oxygen niya. Father, hindi na ako nahirapan sa paghinga. Hanggang ngayon, hindi na siya nag-o-oxygen. Amen? No? At nag-interview ako sa kanya last 3 days ago. Siya ang nag-deliverance yung tatay niya. Ngayon, yung nanay niya ay araw-araw mag-deliverance. Hindi na bumalik yung sakit sa likod niya at na-amaze yung nanay niya dahil hindi, yun ang kanyang reklamo eh. No? Sabi ng doktor, napapagod na kami sa iyo. Surrender na yung mga doktor. At nawala ng sakit yung likod niya, sabi niya, Father, pwede bang bumaba sa sasakyan? At lumalakad na siya. Nakalakad na siya. No? For 6 months, hindi siya makatayo. Hindi din siya makalakad. Pero, noong araw na iyon, lumakad na siya. Noong isang araw, doon sila sa, Baybayon? No? Baybayin ba na? No. Oh, dito sila sa Baybayon, nag-walking siya. No. Perting hilak sa iyang ginikanan. So, ngayon, tinuturuan namin kayo how to pray the prayer of the church. Kayo na po. So, sa mga may sakit ngayon, kayo ang magpatuloy mag-deliverance sa bahay ninyo, sa family circles ninyo na may sakit. Hindi naman ako ang nag-pray sa anak niya, yung tatay. Sumusuka. Sa pangalawang beses, sinusolim ko na siya. Yung solemn renouncement of occult practices. Sila na ang pinabasa ko niya, yung solemn renouncement at ine-exercise ko siya. Yung nanay niya ay walking possessed. Partially possessed. Grave oppression. Nahulog siya, natumba siya. Dahil sa paglapit nila sa maraming albularyo. Na? So, yan po. Kung mayroon kayong habak, yan po ay curse. Kung meron kayong kapangyarihan o orasyon na hindi matablan ng bala, it is a curse. So, nag-enjoy kayo sa kapangyarihan ng demonyo. Hindi nyo alam eh. Pero, alam na ng simbahan. Ang simbahan is 2,000 years old, almost 2,000 years old na. So, ano ang dapat natin gawin? Let us listen to the church. Let us study more the teachings of the church. Because Christ Himself entrusted everything. The pure deposit of faith is entrusted by Jesus to His church only. Na only ha? So, gusto mo ng original, embrace the church founded by Jesus Christ. This coming Tuesday, I have an incoming debate or dialogue sa isang pastor ng Baptist. Patunayan ko na ang Roman Catholic ang nag-compile sa Biblia. Okay? Okay? So, atin yung sasagutin. Bakit natin sasagutin yan? Dahil wala tayong sagot eh. Anong resulta, anong outcome dahil hindi natin sinasagot sila? Ang dami nila. Libo-libo, hindi isa lang. Libo-libo po ang umatake ng simbahan. Walang sagot. Pari, obispo. Walang sagot. Ang dami ng hinahakot nila. Wala pa rin tayong sagot. Hindi pwede yun. Sasagutin natin sila with a humble heart. Amen?
with great humility, with great love, genuine intention, by answering them, a lot of Catholics will be enlightened, will be guided. Amen? So, isalin niyo ako sa dasal. This coming May 21, yung diskusyon namin. No? And then, every month po, yan po ang gusto ko na routine ko. Every month, haharap ako ng mga pastor na specific topic para focus tayo. At malalaman ng mga tao ang historical background. Ang ating presentation ay historical, biblical, and theological. Ang historical background. Dahil magbabata lang tayo sa talata and then mag-interpret tayo ng sarili natin. So, it will lead to division. So, let us go to historical context, cultural context, and then the tradition of the church. Hindi lang Biblia ang gagamitin natin. Isa din sa mga references natin ang Biblia. Isa lang yan. No? So, ang dami natin. Very wide ang simbahan, di ba? Amen? So, ngayon mga kapatid, sana yung natutunan ninyo, yung mga hindi nakapunta dito ng maaga, sana makabalik kayo. Bukas ba? Pero Saturday, wala tayong open sa Saturday. Dahil may sports and evangelization. Every month din yan. Magkatay tayo ng 2 baboy. No? Basta may pagkain, ma-unite man tayo, complete attendance no? So magkatay tayo ng 2 baboy, buong baryo ang pagkakainin natin. Magdadala din ako ng bahalina, ng 2 container. May nagbigay sa akin from Leyte ba yun, no? Dala Naval, no? Dala sa isang taon da yun yung bahalina niya. So, tilawan to na koon niya. No? Nya sa gulan nagdugos, sus lami, no? Yung meron ko, usara ko po gabaso, no? Nya, mga lain tinuan, palahubog na ko, no? Usara ka baso tao akong imnon. Pangpatugra, no? So, muna, no? So, this coming Saturday, pupunta kami sa Magsaysay, Valencia, Bohol. So, buong barangay papakainin natin. Pero hindi yan ang pakay natin. Evangelization. So, dahil mag-gather natin yung mga tao sa sports, may sports. Maglalaro din ako. No? First quarter, mga nanay. Nanay versus nanay. Walang runingay. No? Walang dribulay. Pwede walang dribulay. Walay outay. No? Wala po'y shotay, no? Pinaka-bibo yung mga nanay, no? After dahil kung maglalaro yung mga nanay, mag-gather na yung mga tao, no? Tapos na kaming kumain, no? So, yung mga tao, mag-gather sa sports, di ba? So, after sa first quarter, doon na ako papasok, no? Evangelization. Hindi na sila makalabas. Nandun na sila, At meron na tayong magandang sound system. Bumili tayo ng magandang sound system. Yung 400,000 yung sound system natin, no? Para for the sake of evangelization. Di ba? Gagastos nga tayo ng bulaklak. Lalong-lalo na sa salita ni Kristo. Mawala yung mundo. Manatili yung salita ko. Di ba? So, walang open this Saturday. Pero Sunday, babalik naman tayo. So, sa Sunday, magpakita lang ako, pero pupunta ako sa Cebu dahil yung benefactor ko, yung naggasto sa pag-aaral ko sa seminaryo, ay birthday niya. No? So after pakita ko ng isang oras na dito, pupunta naman kami sa Cebu. Babalik naman kami sa gabi dito sa Bohol. Dahil siya yung naggasto sa seminarista pa ako. Ngayon din, may lakad din kami after sa 2 lang yung i-exercise ko ngayon. So, hindi ko kayo ma-exercise lahat. Hindi naman lahat possess. Di ba? Huwag na kayong mag-expect na ma-exercise ko kayo. No? Dahil may demonyo kayo. No? Huwag na kayong mangarap na ma-exercise ko dito. No? So, kayang-kaya na yung prayer of oppression. Yung spirit of oppression, kayang-kaya po yan sa pamilya natin.
Tingnan mo, hindi naman ako nagdasal doon sa babaeng iyon. Di ba? Na-inspire ba kayo? Hindi yan nakafocus sa akin. Nakafocus yan sa pananampalataya ng simbahan natin. Sa kapangyarihan ng ating simbahan na ibinigay ni Kristo sa kanyang simbahan at tayo ang simbahan. Natatawa ba kayo? Bakit mag-rely pa kayo sa inyong habak? Sa inyong anting-anting, isurrender nyo na po yan. Madami pong maliberate na mga spirit of obsession, nagigitab yung utak natin, obsession po yun, negative ang ating damdamin, demonic obsession, kung walang natural explanation. Okay? At kayang-kaya po natin yan. Lalong-lalo na kung lahat tayo ay magmarcha patungo sa Sacrament of Confession. Tayong lahat. Kasali itong nagsasalata sa inyong harapan. No? Lahat tayo. Amen? So hanggang 3:30 lang ako dito at mag-exercise ako sa mga i-recommend sa mga case officers. Mga 2 lang yung i-exercise ko ngayon. At may misa po ako ngayong hapon. No? So yung nanay ng governor, governor sa Bohol, palaging pupunta dito. Sabi ko, sanay, busy ako dyan. Open yung office ko. Pumunta na sa obispo. Hindi na ako nakatanggi. No? Humingi ng permiso sa obispo. Yung assistant ni Bishop tumawag sa akin, Father, misahan mo na, Father. Matanda na yun. Yes, Bishop. No. By virtue of obedience. No? So, pupunta ako mga 3:30 lang ako hanggang 3:30 lang ako dito. So, pupunta ako sa Tagbilaran for that birthday occasion. Dahil matanda na si nanay, yung nanay ng governor natin. Palagi yan, bigla na lang sisipot dito. Father, no? Kahit sa debate ko nandun, Father. So, ako daw pabisahin niya no? Sa birthday na, 80 years old. So, yan ang privilege sa mga senior citizen, no? So, yan ang schedule ko ngayon. So, sana na-inspire kayo ngayon, na-empower kayo ngayon. Natutuwa ba kayo ngayon? So, pasensya mo sa Tagalog na ko kay di ko kamo mo Tagalog na napugos ako sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. Karon mag-bless ko sa inyong sacrament, religious items. Inyo magsugod ta exactly to tawagon inyong mga ngantag sa tagsa. Unya, ang inyong gustong isulti nako, isulti nyo sa case officers. Ha? Hindi kinanglan ako yung story. Hindi naman ako kaya, ako lang. Diba? Unya, isulti ninyo yung tuyo parang sa po inyong pangutana, pwede ninyo makuha na tong case officers. Si Kristo nga ay may 12 disciples. Diba? At kumakatok din kami sa puso ninyo, yung mga merong maraming biyaya, pwede kayo mag-share sa ministry. Hindi sa akin, sa ministry po. At ang mga case officers natin ay hindi na nagtatrabaho. Nag-focus na sila sa ministry ni Kristo. At yung mga pari din na tumutulong sa atin, meron din silang gasoline, for gasoline allowance nila. No? At nag-rent din tayo sa lugar na ito. At kung wala kayong piki kaayo kay mo, ay grasya, iampo rami. Just pray for us na lagi kaming malusog, yung team namin laging malusod, masigla to accommodate all of you. Amen? Natutuwa ba kayo ngayong araw na ito? God is good all the time. Bigyan natin papuri ang Diyos, mga kapatid. After blessing sa mga religious items ninyo, mag-consecrate ako sa senses ninyo. At itong prayer na ito, pinupost ko din ito sa Facebook page ko na nasa pin po, ang consecration of senses. Kapag magalit kayo, normal naman magalit. Hindi naman kasalanan yung magalit. Ang kasalanan kung mag-curse ka na. Yung masama na yung isipan natin, masama na yung plano natin against sa isa't isa. May plano na tayong masama. At yung mga salita natin ay hindi na maganda.
doon magsimula yung kasalanan. Amen? So, i-consecrate nyo. Don't curse your wife. Don't curse your husband. Don't curse your children. Bless them using the holy and exorcise oil. Okay? At kung ikaw na-sense mo na masama na yung loob mo, just do a consecration. Yan din ang ginagawa ko. No, dahil tayo, yan po yung struggle natin araw-araw. Ako din ay araw-araw ako nag-struggle, no? Sa ating mga masamang ugali. Totoo, hindi. At ang awitin ng mga charismatic, binabago niya ako araw-araw. So, araw-araw yung di ba? Ang ating pagbago ay araw-araw. Hindi din weekly. Hindi monthly. Hindi din yearly. Binabago niya tayo araw-araw. So, wag kang magmadali. Kung hindi pa nabago yung asawa mo, sabihin mo yung sarili mo, binabago niya ako. Kasali yung asawa ko. Baguhin niyo po kami araw-araw. At ang gaan ng isipan mo, ang gaan ng kalooban mo. Amen? At i-deliverance yun yung bahay niyo. Kung nagka-confess na kayo, nag-renounce na kayo, ang ganda. Mas mabuti na, pinaka-the best na renouncement is before the altar, before the Blessed Sacrament. No? Kneel down, the whole family will kneel down. In the name of Jesus, I renounce my the faith healers, superstitious belief. Pwede nyo pagngalanan yung mga albularyo nilapitan ninyo. Yung mga pangalan ng orasyon, mga San David, no? San Solomon, no? Maraming mga babae, yun po ay love potion, mga occult prayer. So, i-renounce natin yan. It is a curse. Ang curse ay hanggang 4th generation po. Hanggang 4th generation. Mababasa natin yan sa Exodus chapter 21 to 20 until 30. At kung i-renounce natin yan, ang magandang balita, 1,000 of generations will be blessed because of you. Natutuwa ba kayo? No? Yung epekto sa mga occult prayer natin, kasamaan natin, ay hanggang 4th generation lang. Pero kung magbabago na tayo, yung mga ordinary attack ng demonyo ay kino-confess na natin, yung kasalanan natin, wow. Thousands of generation will be blessed. Ilang generation mabless natin, no? Ang dami natin ngayon. Amen? Bigyan natin papuri ang Diyos. At ngayon ongoing yung construction sa ministry natin, sa yung permanent office. Nagtatanim na din tayo ng mga kahoy, fruit-bearing trees. Pwede din kayong magdala ng isang hollow block. Isang hollow block lang, no? Isang alambre. Kable. Ano 'yon? Kabilya. Isa lang. No? 1 kilong simento. Ang dami natin, no? Magtatayo tayo ng dormitory sa mga taong hindi taga rito. So, magandang dormitory para meron silang makasave din sila. No. Okay? No. Yan ang plano natin sa sunod na mga araw. No. Dahil maraming nakaupa lang doon sa sa katabi natin. So, yan ang isa sa mga project natin. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. At na kami ni Bishop Abet. Ngayon nag-audience na kami. At grabe yung suporta ni Bishop Abet. No. Sa maganda po ito dahil mga 200 square meters nung hinahanap namin. Pero binigyan kami ng 10,000 square meters, 1 hectare po. Ardent family po. Salamat sa Diyos. So ngayon, i-bless ko kayo yung mga religious items ninyo. Diyan lang kayo sa inyong upuan. Una nating i-bless yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you to Eliseus the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you will dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Yung salt ninyo ay hindi na ordinaryong salt, holy and exorcised salt, because it is blessed by the ritual of the church. Ang magandang balita ko sa inyo, lahat ng pari pwede makabless ng salt, as long as he uses the ritual of the church. Kung gagamitin ng pari yung ritual ng simbahan, ang intention ng simbahan ang manaig. Okay? So, si Prophet Eliseo ang unang gumamit nito. So, naligtas niya ang isang sambayanan dahil lang sa holy salt. Bigyan natin ng papuri si Prophet Eliseo. Amen? Dahil sa holy salt. Basahin niyo po yung 2 Kings chapter 2 verse 19. Kayo na ang magbasa. Uy. Kayo na magbasa. The whole context basahin niyo. Na-save niya using the holy salt. Grabe, no? Yung salt ninyo ay higit pa sa holy salt. Holy and exorcised salt because of Christ. Natutuwa ba kayo? Sabi dito sa ritual, hindi po ito akin. It is owned by the church, ritual of the church. All creatures salt which you have given for the use of mankind. Sinong gagamit? Tayong lahat. Nandito po yan. So kung may mag-question sa'yo, sana ma-explain nyo ito. Okay? Nandyan po yan sa ritual. Hindi pa ako pa rin. Nandito na po ito. Pakaisipin nyo, Darwin salt. Effective yung salt ni Father Darwin. No. Baka ibenta nyo yan, ha? Bawal po yung blessed na ibenta ninyo. By the way, ang proceeds sa mga religious items, tinulong din natin sa mga scholars. More than 40 ka scholars na tulungan dyan. Kahit isang sintabo, wala akong makukuha. Ang nakukuha ko, bungag singot lang, no? Bungag singot, no? Bungang araw? Sa Tagalog, bungang araw, no? So, holy and exorcised salt na po yan. The blessing of water. You creature water, I purge you of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. O God, for man's salvation, does dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let us creatures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, but cleanse and delivered from harm. Let transforms enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful and needed snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng konting salt ang tubig ninyo. The Lord be with you, Author, invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the neighboring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and first, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the dewy sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you
In the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo, ang ordinaryong tubig, ordinaryo lang po yan. After sa blessing, hindi na po yan ordinaryo. So, marinig niyo yan, kapag gagamitin ko mamaya, sisigaw na yung mga demonyo. No? So, sabi dito sa ritual, let the scripture serve you in expelling demons by sprinkling the holy water. It expels demon. And curing diseases. Natutuwa ba kayo? Sunod, whatsoever it sprinkles the homes of the faithful. Saan natin sprinkle? In the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from all harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and an air of peace. Yan po ang intensyon ng simbahan. Sana po, pwede niyo yung salt na lang ang ilagay niyo sa inumin ninyo. Parang hindi yan madali maubos yung tubig ninyo. Yung salt niyo sa pang-inom ninyo, lagyan niyo ng kaunti. Okay? Para hindi maubos yung bagong pinabless ninyo na tubig. Gamitin niyo lang for sprinkling. Ha? Regularly. Ako ay gumamamit araw-araw niyan. No. And then you will experience the spirit of goodness and the air of peace. Grabe, no? Natutuwa ba kayo ngayon? Yan po ang intensyon ng simbahan. Hindi po yan akin. Yan ang binabasa ko. Sunod, ang oil. It should be olive oil, ha? Hindi BB oil. Hindi din efficacent oil. No? Isalin nyo yung pau de arco ninyo. No? Yung mga maintenance nyo, huwag nyo isali. No? Pwede na dili. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the His power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service for acknowledgement, please should regard fully to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, and ordained it anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wildness of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city from man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Amen. Holy and exorcised oil po ang inyong oil. Sabi dito, sa ritual, you have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we are blessing your name, may be delivered from all suffering, all illnesses. Marami, no? Ano ba yung illnesses na tinutukoy dito? Oppression. Lahat ng sakit na purely oppression, pagagalingin niya. Pero yung natural, you should consult your doctor. Listen to our doctors. Hindi naman tayo mga fanatiko. Amen? So, pumunta ako sa Diocese of Tandag. Bago lang ako pumupunta doon. At may pare doon, si Father Glenn Acosta. Sabi niya, Father, yung nag-sponsor natin ng pagkain, yung anak niya na lalaki ay hindi na napatuloy sa pag-eskwela dahil gusto niya patayin yung mga classmate niya. So, Father, tulungan niyo naman sila. No? Very religious yung pamilya, pero may papasok sa obsession po yun. No? Demonic obsession. Ang sarap patayin ng aking mga kaklase. Kung, Father, wala akong authority dito. Kung ipaintulot mo na i-deliverance ko siya, mag-deliverance ako sa kanya. Doon kami sa bahay. No? Makausap mo, very responsive yung bata.
mga 15 years old to 17 years old. Nung pag-deliverance namin, daming demonyo sa katawan. No? Bakit? Na-trace namin yung bahay nila ay pinuntahan pala sa mga anting-antingan na hindi matablan ng itak, hindi matablan ng bala, hindi matablan ng kutsilyo. Kaya pala, na-related, di ba? Violente ang isipan niya. At sinabihan ko si Padre na hinakita niya na nawala yung bata. Gusto niyang lugiton akong mata. No? At tumalon siya sa kanilang bahay, second floor. At mga 8 o 10 ka mga lalaki ang humawak sa kanya. Pero extraordinary yung strength ng binatilyong ito. At sinabihan ko si Padre, ikaw nang magpatuloy, Father. Tinuruan ko siya na mag-deliverance at magaling na po yung bata. Grabe, no? Father, makapangyarihan ang pari. Makapangyarihan din kayo kapag lalapit kayo sa pari ninyo sa pamagitan ng sakramento. So ngayon, kung lubos niyong isipin, dublihin niyo yung pagmamahal at pag-aaruga ng ating kaparian. Amen? Sobra pa. Nandito si nanay. Marami siyang inalagaan na pari. Sa pag-uwi nyo sa inyong mga parokya, dublihin nyo ng pag-alaga ng ating mga kaparian. Amen? Sila lang makapagbigay ng sakrament eh. Si Kristo po yan. Di ba? So ngayon, isunod natin yung lahat. General blessing po ito. Incense, rosaries, candles, cross, crucifix, benediction medals, holy images of God, sacred images of the saints, scapulars, handbook. Sana bawat isa nyo may handbook. Kada family may handbook. Kung wala kayong budget, pinupost ko din yung direct, yung mga prayers sa Facebook ko. Pero yung libro ay may instruction eh. No? Ayan ang kahit isa sa inyo. No? Sa kada pamilya, may handbook. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant on your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow me, it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May this religious item mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted your peace and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng religious items ninyo, holy and exorcised, sacramentals na po. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana yung natutunan ninyo ngayong araw na ito ay ibahagi ninyo sa lahat ng family circle natin. Amen? At sana huwag kayong makipag-away. No? Just propose the teachings of the church. Don't impose. Ulitin ko ha. Just propose the teachings of the church. Nandyan yan sa Evangelium Vitae ni St. John Paul II. Let us propose our teachings. Don't impose them. Okay? Baka dadami yung kaaway ninyo. No? Just don't impose. Just propose. Amen? At ang grasya ng Diyos ang mag-attract sa kanila upang yayakapin na nila yung buong katotohanan. Amen? So sa mga hindi makalakad, na nahirapan na sa pagsimba, ngayong araw na ito ay bibigyan namin kayo ng katawan ni Kristo, yung nahirapan na sa pagpunta sa simbahan. So isa sa mga case officers natin ang magbigay sa inyo sa katawan ni Kristo. So mga abtik pa, skill, no? Go to the church. Amen? So ngayon, i-consecrate natin yung senses ninyo. And then gamitin nyo yung oil or tubig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? Bow down your head. I implore, O Holy Lord, Father, Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart,
the better to acknowledge He is the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo with great devotion. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang ating mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ating ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Ang ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God. Ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang ating mga balikat. Kung nabigatan na tayo sa mga problema natin, consecrate your shoulders. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. Ang ating mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways. Ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt, kaunti lang ang salt. I seal all of you to the most precious blood of Jesus Christ, and I consecrate you to the Sacred Heart of Jesus, the Immaculate Heart of Mary. Amen. So, salamat sa Diyos, at ngayon tatawagin yung mga pangalan ninyo, maghintay lang kayo, at kayo nang magpatuloy ha sa pag-deliverance sa bahay ninyo at sa may sakit na family members ninyo. Alam nyo, yung naranasan namin, maranasan din ninyo. Natutuwa ba kayo? At si Father LL mag-anointing niya. After anointing of the sick ni Father LL, bibigyan, isa sa mga case officers, yung mga hindi na makalakad, bibigyan namin kayo ng katawan ni Kristo. So sana, lahat tayo every Sunday na magsisimba. Dahil matanggap natin si Kristo sa pamagitan ng tinapay na buhay. No? Amen? So sana, mga nanay, mga tatay nandito, the best food na hindi malalanta, hindi mawawala, ay ang katawan ni Kristo. Yan po ay mabibigay sa lahat ng pari. Yan po ang good news natin ngayon. Amen? So ngayon, magsisimula na ako dito sa exorcism room. Kasama ko po si Kristo dito. Huwag kayong mataranta ha kung sisigaw na yung ihatid na pasyente dito. At kung may mag-react man ngayon, huwag niyong videohan. Sa sunod na araw, i-exercise ko siya. Dahil meron pang form na fill upan nila para yung prayer na gagamitin natin. Okay? May specific prayer every curses sa demonyo. Every yung mga mangkukula, mababarang na may specific prayer. Ito po ang gagamitin natin ng prayer ng simbahan. No? At sa inyo ay yun po ay deliverance. Ito po ay exorcism. Okay? So, nasaan na si Ate Mayet? So, Ate Mayet, magsimula na tayo. Huwag kayong sisilip dito sa butas, ha? Baka mo transfer sa inyo, no? Dadami pa yung biktima natin. Okay? God bless. Nandito si Father LL Otuhan. No, kasama natin. Bigyan natin ng papuri si Father LL. Very committed. Mag-anointing si Father LL. So mga 3:30, lakaw na ko niya. Si Father LL mag-anointing sa mga dunay sakit. Unya, during deliverance or supplementary prayer sa case officer, sabihin nyo yung mga karamdaman ninyo. At kayo na ang magpatuloy sa pag-pray. Naintindihan ninyo? Kayang-kaya natin ito. Amen? Kasama natin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. God bless.